Muli na namang sumiklab ang kaguluhan sa Middle East matapos atakihin ng United States ang Iran nitong Martes ng umaga. Ayon sa US Central Command, 5 oras na binayo ng mga airstrike mula sa mga barko ng US sa Persian Gulf ang mga military at civilian target sa Iran. Sa unang pagkakataon, ginamit din ng US ang kanyang mumurahin pero napaka-epektibong sea drones laban sa mga submarine facility ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa mga pier at instalasyon na malapit sa Strait of Hormuz. Umiksay na din ang Saudi Arabia nang paulanan nito ng ballistic missile ang airport ng Sana'a, Yemen na kontrolado ng grupong Houthis na alagad ng Iran. Nagbabala si President Donald Trump na patikim pa lamang ang mga opensibang ito laban sa Iran na anyay nagmatigas ukol sa usapin sa Strait of Hormuz. Ito na ba ang pagpapatotoo sa warning ni Trump na pupulbusin ang Iran? Ano ang maging epekto ng pagsali ng Saudi Arabia sa kaguluhan laban sa mga Houthis? Yan at iba pa ay ating pag-usapan sa video na ito. Sa kanyang pagpapaalam sa US Congress, sinabi ni Trump na naglunsad ng limitadong military action ang Amerika upang parusahan ang Iran sa pagmamatigas nitong buksan ang Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, binayo ng mga missile mula sa mga carrier at iba pang mga barkong panligma ang mga pasilidad ng Iran sa paligid ng Kipot kabilang ang pantalan ng Bandar Abbas. Ginamit ng Amerika sa strike sa submarine maintenance facility ng Bandar Abbas ang 3 Corsair unmanned sea vehicle, isang sea drone na may habang 24 feet. Nagbabala si Trump na asahan ang mas matindi pang bigwas laban sa Iran sa mga susunod na araw. Ikinagalit kasi ng US President ang anyay pagmamatigas ng Iran na buksan muli ang Strait of Hormuz sa kabila ng napagkasunduan ng dalawang bansa. Hindi rin nagpatinag ang Iran sa kabila ng pagpaparusa ng US. Ginalingan ng Tehran ang mga karatig bansa na kilalang alyado ng Amerika. Nagpaulan ang IRGC ng mga ballistic missiles at drones sa Kuwait at Bahrain, pero nasalag naman ang karamihan ng mga ito ng anti-missile defense ng dalawang bansa. Maliban sa Bandar Abbas, inatake din ng US ang mga pulo sa Kipot ng Hormuz. Ayon sa US CENTCOM, nakatikim ng bagsik ng US military ang IRGC missile at naval facility sa mga isla ng Qism, Kish at Abu Musa. Ang 3 mga pulo na ito ang tinaguri ang defensive line ng Strait of Hormuz dahil nakamontar dito ang mga sandata ng IRGC na kayang pumigil sa mga sasakyang dagat na pumasok sa Kipot mula sa Persian Gulf sa timog at sa Gulpo ng Oman sa hilaga. Ayon sa ilang mga military expert, tila pinalalambot ng US ang depensa ng Iran sa Hormuz. Kung sakaling ganap na mapulbos ang military capability ng Iran sa Hormuz, mas madaling sakupin ang mga isla rito. Wala mang indikasyon na may magaganap na island invasion sa Kipot. Inanunsyo ng Amerika ang pagpapatupad ng naval blockade sa Hormuz simula ngayong Miyerkules ng madaling araw. Sa isang panayam, sinabi ni Trump na ipapatupad ngayong Miyerkules ang naval blockade laban sa mga oil tanker at mga barko ng Iran sa palibot ng Persian Gulf. Kasalukuyang nakapalibot sa Persian Gulf ang mahigit 20 mga barko ng US Navy na maaaring gamitin sa pagpapatupad ng blockade. Sa kabila ng mga pag-atake na nararanasan, matapang pa rin ang Iran at nakipagtigasan laban sa US. Binalaan din ng Tehran si Trump matapos sabihin ng US leader na bobombahin ang Pickaxe Mountain, isang military complex ng IRGC
na malapit sa lungsod ng Natanz. Pinagdududahan kasi na may mga nakaimbak na materyales na maaaring gamitin ng Iran paggawa ng nuclear bomb sa naturang mountain complex. Gayunpaman, nagmatigas pa rin ang Iran at binalingan pa ang mga kaalyado ng Amerika. Ipinakita ng Tehran ang pagpapatok nito ng mga misal sa Bahrain, Qatar at Kuwait na halos nasalag naman lahat. Maliban sa mga target sa palibot ng Hormuz, tinudla rin ng US ang mga malalayong lugar sa mismong kalupaan ng Iran.